Disclaimer, babala, ang kwentong ito ay hanggo sa mga paniniwala, alamat, at karanasang isinalaysay ng ilang individual. Nilalayong ito ay para sa libangan lamang at hindi upang takutin, laitin, o siraan ang anumang tao, relihiyon, kultura, o lugar. Anumang pagkakahawig ng mga tauhan, lugar, o pangyayari sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Maging bukas sa imahinasyon habang pinapakinggan ang kwento. Ang mga kwento ng aswang ay bahagi ng mayamang kulturang Pilipino at dapat pahalagahan bilang bahagi ng ating alamat at kasaysayan. Para sa mas nakakatanda, maaaring hindi ito angkop sa mga batang tagapakinig. Mag-ingat sa pakikinig kung ikaw ay madaling matakot o may mahinang puso. Sa pinakagilid ng lalawigan ng Quezon, may isang lugar na hindi mo makikita sa karaniwang mapa, ang Sitio Gahit. Isang liblib na lugar na naliligid ng kagubatan at binabantayan ng katahimikan. Hindi ito basta-basta nadadaanan ng mga turista, ni hindi rin ito naaabot ng signal ng cellphone. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay tungkol sa lugar na yon na hindi basta-basta ikinukwento, ang kanilang taunang pista. Taon-taon, tuwing ika-13 ng Oktubre, nagsasara ang buong sitio. Lahat ng daan papasok ay tinatakpan ng matataas na kawayan at dahon ng saging. Walang karatula, walang paanyaya, at lalong walang papiesta gaya ng ginagawa sa ibang bayan. Tahimik ang kapaligiran, ngunit ramdam mo ang bigat ng hangin. Sa mismong araw na yon, halos walang tao sa lansangan, at ang bawat bintana ay nakasara ng mahigpit. Ang mga taga-ibang sitio ay may mahigpit na bilin, huwag kang lalapit sa gahit sa araw ng pista nila. May panata silang hindi para sa mga mata ng karaniwang tao. May mga bulong-bulungan, mga tsismis na paulit-ulit na ikinukwento pero wala raw makakapagpatunay. Ayon sa matatanda, ang pista raw ay hindi para sa mga santo. Hindi rin ito pasasalamat sa anihan, kundi isang pag-aalay, isang sagradong kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng nilalang sa kadiliman. Sabi ng ilan, sa likod ng pista ay isang lihim na nagpapalakas sa barangay, isang alay mula sa mundo ng tao, inihahain para sa kaligtasan ng lahat. Ayon sa isang retiradong sundalong taga roon, may taon daw na hindi natuloy ang pista. Sa parehong linggo, isang buong pamilya ang natagpuang patay, hindi dahil sa sakit o krimen, kundi tila pinaghati-hati ang katawan at isinabit sa mga punong kahoy. Walang bakas ng hayop ni tao, pero puro kalmot at kagat. Mula noon, hindi na muling nilabag ang tradisyon. Isang gabi, isang binatilyo mula sa kalapit na bayan ng Mulanay ang naglakas loob na pumunta roon upang mag-explore para sa kanyang YouTube vlog. Kasama niya ang kaibigan niyang lalaki, at plano sana nilang gumawa ng urban legend investigation para sumikat ang channel nila. Ngunit pagkatapos ng mismong gabi ng pista, isa lang ang nakauwi. Tulala, nanginginig at wala ng boses. Dinala sa ospital pero hindi nagsalita kahit isang salita. Ang huling footage sa kamera nila ay puro static at sa dulo, isang bulong na paulit-ulit lang sinasabi, dugo ang kabayaran. Alay ang hinihingi. Huwag kayong makikialam. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lalo pang naging mahigpit ang mga taga-gahit. Bawal ang makipag-ugnayan sa mga tagalabas tuwing Setyembre hanggang Oktubre. Ang mga estudyante ay pinauwi, ang mga nagtatrabaho sa bayan ay pinapalive. Lahat ay kailangang nasa baryo. Walang excuse. Pero hindi lahat ay sumusunod. Isang araw, may isang dalagang taga-Maynila ang dumating sa lugar. Si Luisa, 20 taong gulang, maputi, maganda, tahimik, at tila laging malungkot. Ayon sa kanya, hinahanap niya ang nawawala niyang tiyahin, isang dating guro sa gahit na hindi na muling nagpakita matapos ang taong 2005. Hindi alam ni Luisa na sa pagbalik niya sa sitio Gahit, may naghihintay na sa kanya at matagal na siyang inaabangan. Bago siya makarating, may isang matandang babae sa terminal ng jeep na bumulong sa kanya habang siya ay sumasakay. Iha, kung hanap mo'y buhay, huwag mong hayaang abutan ka ng pista roon. Ang birhen ay hindi lamang sagrado kundi hinihintay. Hindi niya ito naintindihan. Tumango lang siya at mumiti. Pero ang mga mata ng matanda ay hindi kumukurap. Parang may alam na hindi basta maipaliwanag. Maaga pa lamang ay umalis na si Luisa sa terminal ng Lucena. Bitbit ang lumang litrato ng kanyang tiya Corazon at isang maliit na backpack na may lamang notebook, tubig at ilang merienda. Halos 4 na oras din ang biyahe patungong Sitio Gahit, isang lugar na kahit sa Google Maps ay halos hindi lumilitaw. Hindi alam ng kanyang pamilya ang eksaktong pinuntahan niya. Ang sabi lang niya ay magbabakasyon siya sa isang probinsya.
Ngunit ang totoo, matagal na niyang gustong hanapin ang tiyahin niyang si Corazon. Bata pa siya nang huling makita ito. Mabait, maalaga, pero bigla na lang nawala at wala nang balita mula noon. Habang binabaybay ng sinasakyang tricycle ang lubak-lubak na daan patungong Gahit, ramdam ni Luisa ang tila panlalamig ng paligid. Tumitindi ang mga ulap at tila ba may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan. Tahimik lang ang driver. Hindi ito nagsasalita at tanging ugong ng makina at lagaslas ng gulong sa putikan ang maririnig. Pagdating sa paanan ng bundok, huminto ang tricycle. Hanggang dito lang po ako, ma'am, ani ng matanda habang hindi tumitingin sa kanya. Ang sitio Gahit, 5 minutong lakad pa diyan sa likod ng mga puno. Inabot ni Luisa ang bayad. Salamat po. Bago siya makababa, binigyan siya ng driver ng maliit na pulang panyo. Itaas mo yan kung makarinig ka ng kakaiba. Huwag mong pababaing nakabukas ang buhok mo sa gabi. Nagkibit balikat lang si Luisa. Para sa kanya, baka pamahiin lang ito. Naglakad siya papasok. Matarik ang daan, at habang papalapit siya sa gitna ng sitio, napapansin niyang kakaiba ang paligid. Tahimik. Walang naririnig kundi langit-ngit ng mga sanga at huni ng mga ibong hindi niya kilala. Walang batang naglalaro. Walang matandang nagkukwentuhan sa mga silong. Lahat ng bahay ay may kurtinang kulay pula. Pagdating niya sa isang malaking bahay na yari sa kahoy, may lumapit sa kanyang babae, mga nasa 40 anyos, nakasuot ng itim at walang suot na tsinelas. Luisa, tanong nito. Opo. Kilala niyo po ako. Ako si Aling Mandra. Ako ang tagapangalaga ng bahay ng tiyahin mo. Iniwan niya sa amin ang susi bago siya umalis. Napansin agad ni Luisa ang pagkaantig ng boses ni Aling Mandra. May pag-iwas, tila may ayaw sabihin. Umalis po. Saan po siya ngayon? Nawawala siya. Mahigit 20 taon na. Ipinakita ni Aling Mandra ang bahay na yari sa kahoy na luma na ngunit tila inaalagaan. May mga lumang retrato, may mga antigong libro, at sa isang sulok ay may altar na may puting kandila at larawan ng isang batang babae. Siya po ba ito? Tanong ni Luisa. Hindi, sagot ni Aling Mandra. Isa siya sa mga nauna. Hindi na siya nagpumilit magtanong. Sa halip, pinili niyang magpahinga muna sa silid ng kanyang tiyahin. Doon niya natagpuan ang isang lumang diary, may takip na balat, at may palamuti ng halamang damong Maria. Binuksan niya ito, at ang unang pahina ay may sulat kamay, kung binabasa mo ito, malamang ay ikaw na ang kasunod. Berhen. Malinis. Pinili. Napahinto siya. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Pero ramdam niyang may bigat ang bawat salita. Patuloy niyang binasa ang diary. Ikinuwento roon kung paano raw taon-taon ay may batang babae na pinipili ng mga taga-Gahit upang maging alay sa pista, isang kasunduan para mapanatiling ligtas ang baryo sa mga nilalang sa kagubatan. Isa lang ang kailangang ibigay para hindi tayo buwagin, sulat ni Corazon. Kapag kulang ang handog, ang buong sitio ang babawiin. Nang gabing iyon, lumabas si Luisa para maglibot. Gusto niyang makita ang paligid. Ngunit habang naglalakad siya sa may tabi ng sapa, may narinig siyang umiiyak. Isang batang babae, marumi ang damit, nakayuko. Miss, tulungan mo ako, hindi ako makauwi, nilapitan niya ito, ngunit bago pa man niya mahawakan ang bata, biglang sumingit si Aling Mandra. Huwag mong hawakan, sigaw nito. Pagtingin niya sa bata, hindi na ito bata. Ang katawan ay nagsimulang maghubog, ang balat ay naging kulay abong puti, at ang mata ay naging dilaw na tila mata ng pusa. Tumakbo ka, Luisa. Bilis! Dali-daling tumakbo si Luisa papasok sa bahay. Humihingal siya. Kinabukasan, kinausap siya ni Aling Mandra. Bakit mo ako niligtas? Tanong ni Luisa. Dahil matagal na kitang alam. Ikaw ang huling alay. Pero may paraan para tumakas. Alay? Berhing babae. Tuwing pista, isa ang inihahain sa mga nilalang ng kagubatan. Kailangan nilang kumain, Luisa. Kundi buong sitio ang kukunin nila. Nanigas si Luisa. Hindi siya makapaniwala. Lahat ng kwento ng kanyang lola noon tungkol sa mga aswang, tikbalang, engkanto, akala niya ay kathang-isip lang. Ngunit ngayon, isa-isa itong nagkakatotoo. At siya, si Luisa, ay nasa sentro ng lahat.
Mula ng gabing muntik na siyang lapitan ng hindi maipaliwanag na nilalang sa tabing sapa, nagbago ang pananaw ni Luisa. Hindi na ito basta curiosity lang tungkol sa kanyang nawawalang tiyahin. Ito na ay isang laban sa sariling kaligtasan at sa tila usisero niyang kapalaran. Muli niyang binalikan ang diary ni Tia Corazon at habang sinusuyod niya ang bawat pahina, lalo niyang naintindihan ang katotohanang unti-unting bumabalot sa sitio Gahit. May bahagi sa diary na nagsasaad, hindi lahat ng mukhang tao ay tao. At hindi lahat ng aswang ay mukhang halimaw. Sila ay kayang magbalat kayo. Kaya nilang ngumiti, magsalita, at magpakita ng kabutihan. Pero sa oras ng pista doon sila lumilitaw. Doon sila nagkakabukingan. Isang araw, habang nag-aalmusal sa bahay ni Aling Mandra, napansin ni Luisa ang ilang kabaryo na dumaan sa harap ng bahay. Pamilyar ang isa sa kanila, si Mang Eladio, ang laging nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Laging may dalang itak. Tahimik. Pero sa tuwing napapadaan siya, kinikilabutan si Luisa. Bakit po parang kakaiba ang titig sa akin ni Mang Eladio? Tanong niya kay Aling Mandra. Dahil siya ang nangangalaga sa mga alay bago pista. Siya ang tagapagbantay. Pinakamatanda sa kanila. Sa kanila? Sa mga aswang. Nanginig ang kalamnan ni Luisa. Ibig niyong sabihin aswang siya. Pero huwag kang magpapahalata. Kapag napansin nilang takot ka, mas madali silang sumalakay. Mula sa araw na yon, naging mas maingat si Luisa. Napansin niyang tila sinusundan siya kahit saan. Sa tuwing pupunta siya sa sapa, laging may aninong dumadaan sa likod ng mga puno. Sa tuwing lalabas siya ng bahay sa gabi, may kakaibang ingay na tila mabigat ang hakbang pero hindi galing sa tao. Minsan, habang namamalengke siya sa maliit na palengke ng sitio, may matandang babae na lumapit sa kanya. Ikaw si Luisa? Opo. Anak, hindi kita pwedeng tulungan. Pero makinig ka, sa gabi ng pista, ang ilong nila'y mas matalas kaysa sa aso. Huwag kang magdugo, huwag kang iyak. At higit sa lahat, huwag kang tumakbo. Bakit po? Tanong niya. Kapag tumakbo ka, nagiging larong habulan ang pagpatay nila. At hindi ka mananalo. Bago pa man niya malapitan ang matanda para magtanong pa, bigla na lang itong nawala sa gitna ng mga tao. Kinagabihan, nakaupo si Luisa sa lumang silid ng kanyang tiyahin. Habang binabasa ang huling bahagi ng diary, isang larawan ang nalaglag mula sa loob. Luma na ito. May 3 babae, isang bata, isang dalaga, at isang matanda. Lahat ay nakasuot ng puting damit. Sa likod ng larawan, may nakasulat, Alay Albularia, tagapagsalo. Hindi niya maintindihan. Kaya tinanong niya si Aling Mandra. Anong ibig sabihin ito? May 3 papel sa tuwing pista. Ang alay, siya ang iniaalay, kadalasay berheng babae. Ang albularya, siyang may kapangyarihang protektahan ang alay kung makahanap siya ng tamang orasyon. At ang tagapagsalo, siyang maaaring mag-alay ng sarili para iligtas ang alay. Pero bihira ang may lakas ng loob para doon. Ang tiyahin ko sino siya sa 3 yon? Dati siyang alay. Pero tumakas siya, at dahil doon, naging albularya siya, piniling protektahan ang susunod. Ikaw ang susunod, Luisa. At kung hindi ka maililigtas ng albularya, ikaw ang susunod na susugurin ng pista. Habang patuloy ang araw, lalo lang nadagdagan ang tensyon sa paligid. Ang mga kabaryo ay tila abala sa paghahanda, pero hindi ito ang tipikal na masayang pista. Walang mga banderitas. Walang mga banda. Walang kasiyahan. Sa halip, may mga kakaibang sigalot na nagaganap, may mga itim na tandang na pinapatay sa harap ng mga altar. May mga babae't lalaking umiikot sa mga bahay, nagsasaboy ng abo sa pintuan. At sa gabi, may mga dasal na hindi Tagalog, kakaibang lengguwahe na tila mas matanda pa sa Kastila. Isang gabi, dumaan si Luisa sa likod ng bahay ni Mang Eladio. Doon niya nasulyapan ang isang kakaibang tanawin, isang batang lalaking nakagapos, at tinutusukan ng mga karayom ang dila. Pumikit si Luisa, natakot, ngunit wala siyang magawa. Kailangan niyang malaman ang buong lihim. Ilang araw na lang ang natitira bago ang ika-13 ng Oktubre, ang mismong araw ng pista. At sa paglapit ng araw na yon, unti-unti nang bumubunyag ang tunay na katauhan ng mga taga-sitio Gahit. May mga pamilyang hindi lumalabas ng bahay, may mga asong biglang naglalaho, at ang mga langgam sa paligid nagsisipaglayas palayo sa lupa. Tila kahit ang kalikasan ay may alam sa mangyayari. At si Luisa ay nasa gitna ng lahat.
Isa siyang alay. Isang birheng iniaalay sa mga nilalang na hindi makikita ng karaniwang mata. Ngunit sa puso niya, ayaw niyang matulad sa mga nauna. Ayaw niyang maglaho tulad ng kanyang tiyahin. At ang tanging paraan para makaligtas, ay matutunan niya ang lihim na kapangyarihan ng albularya, bago pa dumating ang gabi ng sakripisyo. Pagdating ng Oktubre negatibo 1-0, 3 araw bago ang mismong pista, tuluyan nang nag-iba ang ihip ng hangin sa Sitio Gahit. Mula sa tahimik at tila ordinaryong baryo, naging tila isang dambuhalang altar ang buong lugar, isang altar na nakalaan hindi para sa Diyos, kundi para sa mga nilalang ng dilim. Si Luisa, kahit puno ng takot, ay pinilit pa rin kumilos ng mahinahon. Pinag-aralan niya ang bawat galaw ng mga tao sa paligid. Sa bawat bahay na kanyang nadadaanan, napansin niyang may isang simbolo na iginuguhit sa pintuan, isang bilog na may mata sa gitna, at mga tuldok na parang bituin sa palibot. Ayon kay Aling Mandra, ito raw ay simbolo ng mata ng matandang tagabantay, isang nilalang na mas matanda pa sa konsepto ng tao. Isa ito sa mga pinaniniwalaang pinuno ng mga nilalang sa kagubatan, mga aswang, manananggal, sigbin, at iba pa. Sa bawat pista, hindi lang isa ang dumarating. Sa gabi ng ika-13, lahat sila'y nanonood, naghihintay. At kung kulang ang alay, silang lahat ang babawi. Kinilabutan si Luisa. Habang lumalapit ang araw, lalo rin siyang pinapahigpit ang bantayan. May dalawang lalaking laging nakapwesto malapit sa kanyang tinutuluyang bahay, laging tahimik, laging nakamasid. Hindi raw ito mga bantay kundi mga gabok, mga nilalang na dating tao, pero nawalan na ng kaluluwa sa matagal na pakikisalamuha sa mga aswang. Hindi na sila makatao, pero hindi rin hayop, mga aninong tau-tauhan ng mga pinuno ng kadiliman. Isang gabi, habang naglalakad sa likod ng bahay ni Aling Mandra, napansin ni Luisa ang isang bilog na hukay sa lupa, pinalibutan ng dahon ng banaba, asin, at abo. Sa gitna ay may itim na manok na may ginupit na pakpak. Ano yan? Tanong niya. Iyan ang tawag namin ay lauan. Paghahandog para hindi lapitan ng multo ang bahay natin habang lumalakas ang kapangyarihan ng pista. Tinanong niya si Aling Mandra kung may paraan para mabali ang tradisyon, para huwag na lang ituloy ang pag-aalay. Ngunit mahigpit ang sagot nito, hindi simpleng kasunduan ito, Luisa. Isang sumpang inumpisahan ng mga ninuno natin noong panahon pa ng mga Kastila. Kapag binuwag natin ito ngayon, tayong lahat ang pagbabayaran. Napansin din ni Luisa ang mga kabataang babae na nagkukumpol-kumpol, pero lahat ay may takip ang ulo at suot ay puti. Hindi sila pinapayagang makipag-ugnayan sa iba. Ayon sa isang lumang tala sa diary ng tiyahin niya, 10 birhen ang pinipili taon-taon, ngunit isa lang ang talagang iniaalay. Ang siyam ay ginagamit lang bilang panlinlang upang malito ang mga aswang sa pagpili at para mapahaba ang ritual. Ang isa sa kanila, ang pinakatotoo, ay ibinubunyag lamang sa mismong huling gabi. Sa panahong ito, nagsimula ng tumindi ang panaginip ni Luisa. Gabi-gabi, nakikita niya ang sarili sa gitna ng kagubatan, nakatali, habang may mga matang dilaw na lumulutang sa kadiliman. May boses na palaging naririnig sa hangin, hindi ka makakatakas, Luisa. Inalay ka bago ka pa ipanganak. Napansin niya ring unti-unting lumalabas ang mga aswang sa kani-kanilang anyo. May isa siyang nakita, dating matandang lalaki sa kanto ng kapilya, ngayon ay may balat na kasing itim ng alkitran at dila na umaabot hanggang dibdib. Isa pang babae, na dati mukhang madre, ay nakita niyang kumakain ng buhay na manok habang binibigkas ang mga salitang hindi maintindihan. Si Aling Mandra, bagaman walang lakas na makipaglaban, ay ibinigay kay Luisa ang isang mutya, isang bilog na batong berde na isinusuot sa leeg. Huwag mo tong iwawala. Iyan ang huling iniwan sa akin ng tiyahin mo. May bisa yan laban sa paningin ng mga nilalang. Habang abala ang mga taga-baryo sa mga ritual, si Luisa naman ay palihim na nagsasaliksik. Bumalik siya sa lumang simbahan sa gilid ng kagubatan, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga taga-gahit. Sa likod ng altar, may isang hukay na parang sinadyang takpan ng semento. Naramdaman niyang may kung anong enerhiya roon, malamig, ngunit may tinig na kumakalmot sa kanyang isip. Doon niya natagpuan ang isang lumang papel na isinulat ng kanyang tiyahin. Kung mababasa mo ito, anak, ako'y hindi na marahil buhay. Ngunit tandaan mo, may karapatang tumanggi. Ang alay ay hindi alipin. Kung alam mong hindi ka handang isuko ang sarili, magtago ka sa hating gabi. Doon sa ilalim ng bato, sa lilim ng punong tadyang, doon ako tumakas noon.
Ngunit hindi pa man siya nakakalayo mula sa simbahan, may narinig siyang mga yabag. Mabibigat at hindi pantay. May humahabol. Tumakbo siya. Ngunit bago siya makabalik sa bahay, isang aninong mataas, payat, at tila walang mukha ang humarang sa kanya. Nanginginig ang tuhod ni Luisa. Pinikit niya ang mata at mahigpit na hinawakan ang mutya sa kanyang leg. Sa isang iglap, parang may malakas na hangin ang tumulak sa nilalang palayo sa kanya at nawala ito sa hangin. Muling bumalik si Luisa kay Aling Mandra. Hahabulin nila ako, hindi ba? Pero hindi mo kailangang sumuko. Sa mga huling araw bago ang pista, isa lang ang tiyak, hindi siya papayag na maging isang tahimik na alay. Hindi siya isusuko ng walang laban. Sa paglipas ng gabi, habang papalapit na ang pista ng ika-13 ng Oktubre, naging mas mabigat ang bawat hakbang ni Luisa. Ang hangin sa paligid ng sitio, kahit ay tila may laman, parang may nagmamasid, nakikinig at naghihintay. At sa gitna ng katahimikang iyon, sa silid ng kanyang tiyahin, ay natuklasan niya ang pinakamahalagang bahagi ng diary, ang tunay na dahilan kung bakit siya ang pinili bilang alay. Habang binubuklat niya ang likod ng lumang aklat, may lihim na sulat na nakaipit sa gilid ng takip, tinahi sa balat na takip nito. Kinailangan pa niyang gumamit ng maliit na gunting upang maalis ito. Pagkabukas, ito ang laman, Luisa, kung ako ang nagligtas sa sarili ko, ikaw ang magiging kabayaran. Hindi ito sa pilitan, anak. Ngunit ang dugo natin ay bahagi ng kasunduan. Ako ay pinili noon, ngunit pinili kong tumakas. Kaya't ikaw, bilang dugo ko, ang naging kapalit. Hindi mo ito kasalanan. Ngunit hindi ka rin ligtas. Ang pista ay naniningil. At ikaw ang pagkakautang. Nanlumo si Luisa. Ako pala ang kabayaran dahil tumakas ang tiyahin ko. Sa puntong iyon, tila gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya inialay dahil siya ay birhen o dahil siya ay outsider. Inialay siya dahil may nagkulang noon. At siya ang pambayad. Sa gitna ng kanyang pag-isip, may kumatok sa pinto, si Aling Mandra. Ano ang nakita mo? Tanong nito, malamig ang boses. Ipinagpalit ako ng tiyahin ko, hindi kita ipinagpalit. Iniligtas ko ang sarili ko, pero sinubukan ko ring wakasan ang sumpa. Bigo ako. Ngayon, ikaw na lang ang pag-asa. Muling binuksan ni Luisa ang buong diary. Doon niya natutunan ang kasaysayan ng pista. Ang simula ng kasunduan noong panahon ng pananakop ng Kastila, may dumating na mga prele sa gahit. Ngunit sa halip na dalhin ang pananampalataya, ginamit nila ang mga taga rito bilang alay sa isang nilalang na matagal nang namumuhay sa kagubatan, si Janak ng Madilim na Gabi, isang nilalang na ginawang kasangkapan ng mga dayuhan upang takutin at kontrolin ang mga tao. Taon-taon, isa ang iniaalay, kadalasang babae, dalisay, at wala pang asawa. Kung walang maibibigay, ang buong baryo ay inaatake, bigla ang pagkamatay, pagkabaliw, o pagkawala ng buong pamilya. Nang lumaon, naging panata na ito, na kahit wala na ang mga prele, ipinagpatuloy ng mga taga-gahit ang kasunduan. Natutunan nilang kontrolin ang nilalang sa pamamagitan ng mga ritual, at sa bawat sakripisyo ay tila kapalit nito ang kasaganahan, masaganang ani, ligtas na kabuhayan, at kalusugan. Ngunit hindi ito libre. Ayon sa diary, minsan lang sa bawat henerasyon ang isang alay ay napipiling may dugong konektado sa dating alay upang pagsamahin ang dating utang at bagong sakripisyo. Iyon ay si Luisa. Habang binabasa ito ni Luisa, may dumating na isang matanda sa bahay. Kilala siya bilang Kaaleya, ang pinakamatandang babae sa sitio at sinasabing dating tagapili ng alay. Luisa, anya, may isa ka pang pagpipilian. Kung handa kang tanggapin ang iyong kapalaran, maaari mong wakasan ang sumpa, hindi sa pamamagitan ng pagtakas, kundi sa pamamagitan ng paglaban sa gabi ng pista. Paano? May orasyon. Ibinabaon sa puso ng albularya. Pero isang beses lang ito pwedeng gamitin. At kung ikaw ay mabigo, ang katawan mo ay magiging pugad ng nilalang. Hindi ka na tao. Hindi ka na rin mamamatay. Sa loob ng 2 araw, sinanay si Luisa. Tinuruan siya ni Aling Mandra ng mga sinaunang dasal, kung paano kilalanin ang nilalang kahit nagbabalat kayo ito, at kung paano gamitin ang mutya na ibinigay sa kanya. Ang mutyang iyon ay may bitbit na panawagan sa espiritu ng unang albularya, si Inang Salom, na siyang tumapos sa 3 aswang ng kuweba ni Banahaw. Habang abala ang buong baryo sa paghahanda, si Luisa naman ay naghahanda hindi para sa pista, kundi sa pakikidigma.
Ang paghanda ng baryo sa pista 3 araw bago ang pista, sinimulan na ang paglilinis ng mga altar. Sa bawat bahay, nagkakabit ng pulang sinulid sa bawat sulok, tali daw ito na humahadlang sa masasamang espiritu. Sa kalsada, naglalagay sila ng mga tuyong dahon ng sambong at gabok ng uling. Sa gitna ng plaza, itinayo ang isang malaking tolda na may puting telang nakabitin sa gitna. Ito raw ang ianino ng pugon, ang lugar kung saan isinasagawa ang ritual ng alay. Isang gabi, sumama si Luisa kay Aling Mandra sa kabubatan. Dinala siya sa isang sirang balon sa ilalim ng punong akasya. Doon, may inilibing daw na sanggol noon bilang pang-akit sa nilalang. Dito isinisilang ang galit ng kabubatan, sabi ni Aling Mandra. At dito mo rin dapat itapon ang mutya kapag natapos na ang lahat. Sa huling gabi bago ang pista, si Luisa ay nanatili sa loob ng bahay, hindi pinayagang lumabas. Pero sa hating gabi, nakita niya sa bintana ang isang bata, walang saplot, namumula ang mata, at pawang naglalakad na parang wala sa sarili. Luisa, bulong nito. Halika na. Hinihintay ka na namin na paatras siya at sa isang iglap na wala ang bata. Lalo siyang kinilabutan. Hindi na lamang ito mga kwento, lahat ng ito ay totoo. At sa susunod na gabi siya ang magiging sentro ng lahat. Dumating na ang pinakakinatatakutang gabi sa buong taon, ang gabi ng pistahan ng mga aswang. Tahimik ang buong baryo, ngunit dama ng bawat nilalang ang bigat ng hangin, ang paninigas ng mga dahon, at ang tila paghinga ng lupa sa ilalim ng mga paa. Sa gitna ng katahimikan, may pailan-ilang ilaw ng sulo na sumisilip mula sa makakapal na punong kahoy sa paligid. Si Alma, ang birheng hindi sinasadyang napadpad sa baryo, ay nakakulong na sa isang madilim na silid sa loob ng isang lumang bahay. Ang mga bintana ay sinarhan ng tabla, at ang pintuan ay sinusi mula sa labas. Ang mga kamay at paa niya ay nakatali gamit ang isang uri ng baston ng kawayan na tila may mga ukit na mistikong simbolo. Nangangamba siya, nanginginig, ngunit gising ang kanyang isip, pinilit niyang huwag magpatalo sa takot. Samantala, sa gitna ng kagubatan ay nagkakatipon na ang mga taga-baryo. Isinusuot nila ang kanilang panggabing anyo, balat na itim na parang uling, mata na mapula at kumikislap, at mga kuko na tila bakal. Ang kanilang mga bibig ay napupuno ng itim na laway, at ang mga huni nila ay hindi katulad ng tao kundi parang hayop na may lungkot at gutom sa tunog. Pinapagitnaan nila ang isang malaking altar na yari sa mga ugat ng puno, may mga palamuting buto, bungo, at itim na kandila. Sa gitna ng altar ay may malaking patungan na yari sa bato, ang tinatawag nilang hapag ng alay. Isa itong sagradong lamesa kung saan ilalapag ang inialay na birhen upang isagawa ang ritual. Biglang lumitaw ang pinakamatandang aswang sa baryo, si Lakang Amas, isang lalaking halos hindi na makilala sa kapal ng kanyang mga kulubot at haba ng mga kuko. Sa kanya ang huling salita. Sa kanya rin ang gagaling ang orasyon na bumubuhay sa kapangyarihan ng pistahan. Tinawag niya ang ritual gamit ang isang sigaw, mga anak ng dilim, mga tagapag-ingat ng gintot itim na lihim, magsalo tayo't magdiwang. Sapagkat ang alay ay handa na, at ang dugo niya ay magbibigay lakas sa ating lahi sa isa pang taon. Sa gitna ng kadiliman habang sa labas ay nagsisimula na ang ritual, sa loob ng bahay ay may gumagalaw. Sa kabila ng takot, si Alma ay tahimik na nakahanap ng bubog sa sahig, mula sa nabasag na lamparan ng siya'y dinala roon. Sa pamamagitan nito, pilit niyang nilalayang ang lubid sa kanyang mga kamay. Dumurugo na ang kanyang balat ngunit hindi siya tumitigil. Naririnig na niya ang mga yabag. Papalapit na ang mga aswang. Isa sa mga taga-baryo, ang babaeng si Apong Hilda, ay may hawak na haula kung saan may buhay na tupa. Sa isang iglap, sinaksak ito at pinainom sa mga kasamahan ang dugo nito, isa raw itong bahagi ng seremonya upang buksan ang portal patungo sa mundo ng kanilang mga ninuno. Isang malakas na tunog ang sumabog mula sa kalangitan, kulog na tila galing sa ilalim ng lupa. Nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid. Dumating na ang oras. Si Alma, bagamat duguan at nanghihina, ay nakawala sa pagkakatali. Sinubukan niyang basagin ang bintana sa likod ng bahay, at sa ikatlong hampas ay bumigay ito. Lumusot siya, sugatan, at tumakbo sa kabubatan. Ang habulan narinig ng mga aswang ang kalabog. Tumakas yan di alay, sigaw ni Lakang Amas. Nagliparan ang mga aswang. Ilan sa kanila ay nagbago ng anyo, naging malalaking paniki, itim na aso, at ilang gumapang na parang ulupong. Humabol sila sa direksyon ng tumatakas. Si Alma ay humahangos, pilit lumalayo.
Ngunit bawat liko niya ay tila pabalik pa rin sa baryo. Ang kagubatan ay parang buhay, nililigaw siya. Tila may kapangyarihan ang lugar upang hindi siya makalabas. Habang siya ay patuloy sa pagtakbo, may liwanag siyang nasilayan, isang maliit na ilawan mula sa isang nakatabing kuweba. Sa loob nito ay may isang matandang babae. Si Lola Talia, ang dating albularyang pinatalsik ng mga aswang dahil tumanggi siyang makilahok sa ritual noon. Ang matandang albularya si Lola Talia ay sinagip si Alma at pinahiran ng langis na may halong mutya ng puting ahas. Ayon sa kanya, ang langis na yon ay panangga sa mga aswang. Tinuruan niya si Alma ng isang orasyon at binigyan ng mutyang bato, ang tanging bagay na makapapatigil sa ritual kung ilalapat sa hapag ng alay bago bumagsak ang unang patak ng dugo ng birhen. Tanging si Alma lamang ang makakapasok sa gitna ng ritual habang buhay pa. Ngunit kung siya'y mahuli, wala na siyang magagawa kundi ang maging handog ng dilim. Balik sa gitna ng pistahan nagtangka si Alma na bumalik, hindi para tanggapin ang kapalaran kundi para wakasan ang sumpa. Dahan-dahan siyang lumapit sa altar kung saan hinihintay siya ni Lakang Amas. Hawak niya ang mutya at binigkas ang orasyon habang ang mga aswang ay nasa gitna ng dasal. Sa huling salita ng orasyon, sinilaban niya ang altar gamit ang mutya. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa paligid. Napasigaw ang mga aswang. Isa-isa silang nasunog, nawala ang kanilang anyo, at humimlay sa lupa na parang abo. Nang akala ni Aling Corazon, ang tiyahin ni Liway, ay tuluyan na siyang nalimutan ng mundo, dumating ang panahong kinailangang bumalik siya sa lugar na halos kumitil sa kanya. Sa matagal na panahon, nagtago siya sa ilalim ng ibang pangalan, nakatira sa malalayong bundok kung saan hindi siya matunton ng mga aswang. Ngunit sa kanyang panaginip, ilang gabi nang paulit-ulit siyang tinatawag ng tinig ng kanyang pamangkin. Nang makita niya sa sagradong bolang kristal ng isang matandang albularyo ang mukha ni Liway na ginagapos sa gitna ng kabubatan ng Sitio San Telmo, alam niyang panahon na para balikan ang mga multo ng kanyang nakaraan. Habang pinagmamasdan niya ang malamlam na buwan mula sa itaas ng bundok, pinuntahan niya ang matandang bahay ng albularyong si Apo Toring, ang nagligtas sa kanya noong siya ang nakatakdang ialay 30 taon na ang nakalilipas. Kung babalik ka ron, Corazon, dapat handa kang mamatay, babala ni Apo Toring. Ang mga aswang ngayon ay mas mabagsik, mas gutom, at mas matatalino. Ngunit sa kabila ng takot, nagpasya si Aling Corazon na ibuwis ang sarili para kay Liway. Isang buhay ang nailigtas noon, ngayon, siya naman ang magiging tagapagligtas. Sa kagubatan ng Sitio San Telmo. Samantala, si Liway ay wala ng ibang magawa kundi lumuha habang ang katawan niya ay iginapos ng mga talinggawa sa ugat ng matandang punong kahoy. Ang mga aswang ay nagkakatipon sa bilog, pawang mga nagbago na ng anyo, ang mga mukhang mababait na matanda't bata, ngayon ay may mahahabang dila, mapupulang mata, at balat na singkulubot ng patay. Magdiriwang tayo ng masaganang ani ngayong taon, sigaw ng pinunong aswang. Ang dugo ng birhen ay siyang magsisilbing handog upang manatiling buhay ang ating lahi. Ngunit bago nila maumpisahan ang ritual, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Mula sa kakahuyan, lumitaw si Aling Corazon. Sa isang kamay ay may dalang mutya ng gabi, sa kabila ay isang itim na bolang may mga ukit ng sinaunang salita. Mga halimaw! Ako ang gusto ninyo, huwag ang pamangkin ko, sigaw niya. Napahagalpak ng tawa ang pinuno. Ang dugo mo ay matanda na, Corazon. Hindi ka na birhen. Wala ka ng halaga. Ngunit hindi nila alam na hawak ni Corazon ang lihim na itinago sa kanya ni Apo Toring, ang orasyon ng dugo't kaluluwa, isang dasal na kaya lamang bigkasin ng dating alay na nabuhay. Sinimulan niyang banggitin ang mga sinaunang salita, habang inaalon ng hangin ang kanyang buhok at sinisinagan ng buwan ang mutya. Ayah midan sa lamaran ko tala subay ng ulan ng dugo tumiwa sa katawan ng mga anak ng dilimdi. Nayanig ang lupa. Nagsimula ang malakas na hangin. Isa-isang napasigaw ang mga aswang. Umiikot ang mutya habang ang bolang itim ay pumutok sa ere, at ang puting liwanag ay bumalot sa buong kabubatan. Sumiklab ang labanan. Tumalo ng mga aswang para atakihin si Corazon, ngunit tinamaan sila ng apoy mula sa albularyong sandata. Isa-isang nasusunog, natutunaw, at humihiyaw ng walang kapantay na sakit. Ngunit sa tindi ng dami ng kalaban, napunit ang damit ni Corazon, at tinamaan siya ng matulis na kuko sa kanyang tagiliran. Corazon, sigaw ni Liway habang pilit sinisira ang gapos. Huling dasal. Huling paghinga. Tinawag ni Corazon ang espiritu ni Apo Toring.
Ituloy mo na ang ritual, Toring. Ialay mo ang huling hininga ko sa liwanag. Mula sa kalangitan, bumaba ang isang liwanag. Tumigil ang mundo. Tumigil ang hangin. At sa isang iglap, isang matinis na sigaw mula sa lahat ng aswang ang umalingaw-ngaw. Para silang winasak mula sa loob. Isa-isa silang nadurog na parang abo. Ang lupa ay bumuka at nilamon ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ng labanan, nakalaya si Liway. Nilapitan niya ang dugo ang katawan ng tiyahin. Umiiyak siya, naninginig habang yakap ito. Hindi mo ako iniwan. Ngumiti si Aling Corazon kahit nahihirapan. Ang dugo ng tunay na pag-ibig ang pinakamakapangyarihang handog. Tandaan mo yan. Anak ko ni. Pagkatapos ng ilang saglit, pumikit na si Corazon, habang ang hangin ay humaplos sa pisngi ni Liway, tila paalam ng isang kaluluwang malaya. Lumipas ang ilang araw. Ibinaon ni Liway ang tiyahin sa tabi ng punong balete sa labas ng Sitio San Telmo. Ang mga tao ay tila nagbalik sa normal. Ang baryo ay nawalan ng alaala, parang burado sa isipan nila ang lahat ng nangyari. Tanging si Liway lang ang nakakaalala. Sa puso niya, alam niyang may kapayapaan na si Corazon. Ngunit may bahagi rin ng kanyang damdamin na nagsasabing, hindi pa ito ang katapusan. Dahil sa likod ng kagubatan sa pinakaliblib na bahagi ng lupain iyon, may mga matang muli na namumula. Tahimik ang buong baryo sa pagsapit ng umaga matapos ang madugong laban. Ang dating masiglang kapistahan ay napalitan ng isang katahimikan na tila bumalot sa buong paligid, parang isang pagkabingi matapos ang malakas na pagsabog. Isa-isang lumabas ang mga taong nagtago sa kani-kanilang mga tahanan, lahat ay may bakas ng takot at pangungumpisal sa mga mata. Ang katawan ng tiyahin ni Alona ay natagpuan sa gitna ng altar ng mga aswang, tila isang huling sakripisyo upang matapos ang 100 taong ritual. Nakabukas ang mga palad nito, at sa gitna ng kanyang dibdib ay nakatanim ang mutyang pinanghawakan niya sa laban. Ang mutya ay pumutok at nagpakawala ng liwanag na sinabing magtatapos ng sumpa. Nag-iyakan ang ilang matatanda. Hindi dahil sa pagkamatay ng tiyahin, kundi dahil sa pagsilang ng panibagong kabanata, isang buhay na wala ng takot sa pista. Habang ang iba ay nawalan ng mga mahal sa buhay, si Alona naman ay nakatanggap ng pinakamasakit na regalong di niya inaasahan, ang kabayanihan ng kanyang tiyahin, ang huling natirang koneksyon niya sa kanyang pagkabata at pamilya. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang naihatid sa huling hantungan ang katawan ng tiyahin. Sa burol nito, dumalo ang halos lahat ng taga-baryo. Walang bulaklak, walang musika, kundi panalangin lamang at taimtim na katahimikan. Sa gitna ng seremonya, lumapit ang pinakamatandang babae sa baryo at nag-abot ng isang kahon kay Alona. Nasa iyo na ang tungkulin, bulong nito. Pagbukas ng kahon, laman nito ang mga lumang kasulatan ng kanyang tiyahin, ang mutyang nabiyak, at isang liham, mahal kong Alona, alam kong hindi mo pinili ang lahat ng ito, at lalong hindi kita gustong madamay. Pero may mga laban na kailangang harapin hindi dahil tayo ang dahilan nito, kundi dahil tayo lang ang may lakas ng loob na tapusin ito. Ang mutya ay sumira sa ugat ng kasamaan, pero ang mga binhi ng dilim ay pwedeng tumubo muli kung hindi magbabantay ang liwanag. Ikaw ang liwanag. Sa huli, hindi ang dugo o ang lahi ang nagtatakda kung sino tayo, kundi ang mga pagpili natin. Paalam at salamat. Tiyahin mo, napaluha si Alona. Sa gitna ng kanyang kawalan, isang layunin ang nabuo na ipagpatuloy ang landas ng kanyang tiyahin, hindi bilang sakripisyo, kundi bilang tagapangalaga ng katotohanan at tagapagtanggol ng inosente. Pagkalipas ng 1 taon, muling dumating ang araw ng pista. Ngunit ngayon, wala ng alay, wala ng pag-aalay ng dugo. Sa halip, ang buong baryo ay nagsama-sama sa isang seremonya ng pasasalamat, sa katahimikan, sa tapang, at sa bagong simula. Nagpatayo si Alona ng isang maliit na dambana sa gitna ng baryo, hindi para sambahin ang lumang ritual, kundi para magsilbing paalala ng mga sakripisyo ng mga nauna, at babala sa sinumang magnanasang muling buhayin ang dilim. Ang mga aswang. Marami ang nasawi. Ang iba ay marahil nagtago o lumisan, pero sa puso ni Alona, alam niyang ang kasamaan ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ito ay natutulog lang. Nag-aabang. Pero sa bawat henerasyong may liwanag, may pag-asa. At isa.